morning guys! Good morning! Ngayong araw ay opening ng Suzuki Guangzhou Taeyuge. At dahil opening nila, syempre dapat naka Suzuki tayo. So ito yung Suzuki Jimny GLX. Ang pangalan niya ay? Ano pangalan? Africa. Bakit Africa? Kasi mas lalo kong ginusto yung Jimny nung nasa Africa tayo. Kasi yung mga service nila doon ganito. Okay. Sige, because it's tiny and 4x4. Since sa'yo naman to, di Africa ipapangalan natin dito. From now on, ikaw si Africa. Stolen from Africa. Yes. Wala man dito. Meron yan. Wala. Hindi ko Okay, alam. Baba ka para ma-explore natin. Hindi natin ma-explore yan. Ito lang sa trunk. Sarap na. Tawagan na lang natin. Hindi namin alam kung binubuksan to. Boss, good morning. Pinapakargahan ko bro yung yung Suzuki Jimny. Hindi ko alam yung pwesto ng gas niya. Yung bukasan sa harap sa driver seat. Sabi, nandito daw. Oh, yan. Thank you ka. Thank you bro, thank you. First time namin kinargahan to sir eh. Grand opening. Ayan na. Oh, di ba? Inspirational talk. Good morning, Mr. Alfred Watermax! Morning. Alright! Palakpakan natin ang ating Guangzhou brand ambassador! Good morning, sir! Saktong-sakto dahil Suzuki tong opening, kaya bumili muna ako ng Suzuki Jimny ko. Wow! Diba? Mr. Alfred talaga, iba talaga ang suporta. Diba? So, in the flesh, Mr. Alfred Watermax. So, sir, bigyan natin sila ng inspirational talk today. Katatapos lang po ng safety riding seminar ng ating mga riders. At sila rin po yung nakakasama nyo sa ating motorcade. Experience ko po sa pagbumotor, isa po akong racer ng motocross before, bago ko pumasok sa big bikes. Share ko lang sa inyo, sa mode of transportation natin, it's not about yung places na pinupuntahan natin. It's about of how you travel from place to place. So, ibig sabihin, it's about kung paano ka nakarating sa point A to point B. Para sa akin, ang pagbumotor, isa po itong napakagandang libangan. Pero kanya-kanya naman tayo ng perspective sa ganyan. Some of you ay ginagamit yan na pangkabuhayan, transportation. Ngayon, napakahirap ng ekonomiya natin. So, kailangan din natin na makasave kahit paano doon sa ating transportation. At mabuti na lang dito sa ating sa Pilipinas, naging in demand yung pagbumotor. Malaking convenient ito para sa atin. I'm just arrived from South Africa pala. Nagmotor ako sa 3 bansa. From Cape Town, South Africa, to Namibia, to Zimbabwe. So 3 bansa pinuntahan namin using a motorcycle. May malamig, may mainit. Pag malamig doon, sobrang lamig. Pag tanghali naman, sobrang init. Dito sa Pilipinas, one weather ulan lang ang kalaban. Lagyan mo lang ng kapote, okay na. But ang masishare ko lang din sa inyo, yung fun, how you get on point A to point B, yun yung hindi mo makakalimutan na experience. So, sa pagmumotor natin, let's enjoy. Importante po, magiging safe tayo sa mga lugar na pupuntahan natin. And I hope marami kayong natutunan sa inyong riding safety seminar. Again, thank you very much po. Naka-spider helmet din si Kuya. Hello! Solid yung mga kasama ko sa motorcade. Lahat naka-spider. Okay din pala to. Adventure bike na 250cc. Alright, may pabanda pa kami Uy! Ako yun may picture ko sa Getty. Ito naman yung Guangzhou Mobile. Sabi. Ayun may sticker ko po. Raider Suzuki. Haba ng aming motorcade.
Yung speech ko kanina nga pala, pasensya na po doon. Medyo nagkabiglaan. Sinare ko na lang guys kung ano man yung masasabi ko. Pero napakasarap kasi ma-share mo sa kanila yung mga moments na gano'n, di ba? Once in a lifetime experience yon guys. Dito dati, kumakare-karera lang kami ng motocross dito. Ngayon, di ba? Masarap ngayon dahil ini-enjoy na natin yung pagmumotor. At the same time, napapasaya pa natin sila. Kanina, pinag-speech nila ako. Siyempre, nag-share tayo ng inspirational message sa kanila. Riding safety kasi yon. Nag-explain sa kanila yung pagsuot ng helmet. Sa palagay nyo, sino yung mas kamote? Yung may helmet pero walang motorcycle skills? Or yung walang helmet pero mayroong motorcycle skills at discipline? Para sa akin, mas kamote yung ano eh. May helmet nga, wala namang skills. Diba? Madidisgrasya ka doon. Pero mas maganda, makombine mo siya. Diba? May skills ka na, naka-helmet ka pa, safe ka pa. Shoutout natin ang Rider Philippines Club Pangasinan Chapter. Ang dami palang mga naka-rider, no? Kasarap naman ng ganito. Oh, diba? Ang lakas ng suporta. Solid ang support. Nakaikot na kami dito sa may intersection ng Tayug. Saan ba located itong Suzuki Guanzon 3C? Bali, ito ay located dito sa Tayug, Pangasinan. At pag nakita nyo po yung landmark ng CSI at Chowking, pagliko nyo dito, dire-diretso lang, makikita nyo na ang Suzuki Guanzon. At ilalagay ko na lang din ang kanyang pin location sa ating description. So check nyo na lang guys. So, sa mga gustong makapasyal dito sa Suzuki Tayug Guanzon 3C. Ito yung Suzuki Jimny natin. Ito, ang cute. Dito rin ang team de kalidad guys. Palakpakan po muli natin Mr. Alfred Waterman! Together in 3, 2, 1, go! So kakain muna kami at napakasaya ng opening ng Suzuki Guanzon Tayug dito sa, syempre sa amin sa Pangasinan. May tsura namin, no? Nahihilam na. Next time guys, i-reviewin natin tong Suzuki Jimny ni Boss L, yung mga specs dito. At bakit nga ba ito ay tumataas ang value? Diba? Ito, Japan version to. Bibigyan ko na kayo ng idea. This is not made in Thailand. This is made in Japan. So, from Japan to Philippines. So, bihira lang ang alam ko na unit na direkta from Japan. So, ito yan guys. Iyan, oh. Cute lang. Kausap namin yung mismong president ng Suzuki Philippines, si Sir. Very happy siya dahil nakakuha kami ng Suzuki Jimny. Sa Diba? Japan daw, it takes 1 18 year. months. No, 18 months, di ba? Yeah, 18 months to 18 months to wait para makakuha ka lang ng Suzuki Jimny. So sa Pilipinas, 4 months of waiting, at least nagkaroon ka na, oh, at least, di ba? Masugay. Hindi man brand new pero pwede na yun. Okay na yan. Sige, Pero, nakain ka na. pero Dami guys, mo na sinasabi. doon sa South Africa kasi, when we go there, ito yung parang pinaka sasakyan nila doon. Ang ganda ng performance. If you go to Kyoto, some places in Japan, Na yoga. yeah, karamihan doon puro Suzuki Jimny na maliliit. And naghihintay sila ng 1 taon just to have one. Oh, yan. So, ito, mga Suzuki natin, Suzuki family and Guanzon family. Yung mga managers dito, tapos sa Suzuki girls. Tayo yung media partner ng Suzuki. Diba? Media partner tayo. Vlogger ka, vlogger ako. Vlogger to. Dito sa section na to, dito naman yung mga manager. Yan, mga big boss yan. Yan.
Sila naman yung ating Suzuki Girls. Tama ba? Anong tawag sa kanila? Assurettes. Ha? Suzuki ladies. Suzuki Ladies. Oh, sila yon guys. Sa kabilang table, dito, mga big boss na dyan. Super big boss. Kaya yung hati ng big boss hanggang dito, pre. Hanggang dito yung hati ng big boss. Ari ko, wag mo kinukurot. Di mo kinukurot na ako ng boss ko. Si our brand ambassador. Hello. Nakita sa ano, Hello po. Facebook. Yes. Nice to meet you po. Finally, na-meet ko po kayo. Thank you po. Nakakamay din ako sa maswerteng mayaman. Igaganyan ko para dumami. Hindi pa marami, sobra-sobra na nga eh. Ha? Hindi, nakamayan ko na yung idol ko yan eh. Idol ko yan sa pagbi-business eh. Idol Tsaka ko ito. yan, sir. Hindi, tsaka ito. Tsaka ito. Yan na ang next in line niyo, boss. Ayan, next in line. Oh, ayan na. Oh, ha? Para mabigyan ako. Para dumami. Mahilig po kasi talaga sa motor. Tapos, boss, today attend ng opening ngayon. Bumili ng Jimny kahapon. Blue. Mabuti nakapila ka, ang hirap bumili niya. Ano po, binabraso po talaga yung boss ko na po ang ano. Alam mo, ginawa po, nag-down sa dalawang branch. Reserve, Cabanatuan, reserve sa Calasiao. Pero wala pa rin nakuha. Wala pa. Second hand pa rin. Wala pa rin. Wala talaga. Walang unit. 18 months ang waiting. Japan na yun ha. Chamba na namin nakakuha. Parang ano, meant to be. Parang ano, right after, sabi mo, pag pupunta rito nang hindi ka naka-Suzuki. Wala akong motor na Suzuki. So may 4 wheels tayo. Tumasakay din si Mrs. Opo. Rider din po siya eh. Rider din. Kaya lang ngayon, gusto niya sumasakay sa akin. Ako na lang daw gusto niya sinasakyan ngayon. Di ba, mami, no? Umuho ka. Oo na lang. Sabi ko, sa akin ka na lang sumasakay. Oo. After dito sa Suzuki, pupunta na kami ngayon doon sa Man's Cave para gusto raw makita ni Sir Mark yung lugar ko.